Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang araw, Puerto Princesa. Ang aking masasabi sa pinagkaiba ng panliligaw sa noon at ngayon ay hindi na ito tulad noon na pahirapan upang makamit ang matamis na oo ng isang dalaga. Ang sabi ko na lang ay sa ngayon, hindi na, ano na lang siya, madali na lang ligawan yung mga babae. Hindi naman sa madali, pero mas madali na yung paraan upang makuha yung matamis nilang oo, di ba? Sa panahon ngayon, tsaka dati, ngayon, iba na kasi ginagamit na ng gadget. Sa cellphone, through cellphone na lang nanliligaw. Hindi na katulad ng dati na in person, na nagpapala mo na sa magulang bago mali sila. Yun ang sabi. Ay masyadong malaki yung pinagbago ng paliligaw ngayon kaysa noon dahil sa way ng pagbibigay ng lalaki ng effort dun sa nililigawan niya, tapos sa babae naman is yung ibang babae is bumaba yung delikadesa nila sa sarili nila, kaya yung iba masyadong madaling makuha. Yun lang po. Salamat po. Digital na kasi ang panliligaw sa panahon ngayon kumpara doon sa sinaunang or traditional way ng panliligaw ng mga kabataan sa dalaga. Kung sasabihin natin ngayon na kung paano mo niligawan yung babae, sasabihin lang ng mga kalalakihan sa'yo na tinext ko, Facebook, text, GM, parinig, ganun. Sunod, compare noon sa dati na kapag dumating sa usapan na panliligaw, seryosong usapan at formal na paraan ang ginagawa nila para makuha ang matamis na awa ng babae. Sa aking pananaw, ang panliligaw noon ay mas mahirap kumpara ngayon. Dahil doon, walang cellphone, walang technologies, walang computer na pwedeng gamitin para manligaw. Hindi katulad ngayon na makuha mo lang yung number, isang text mo lang, manligaw ka, kinagabihan, sagot na. At sa ngayon, tingin ko ang mga babae madaling maagaw ng iba. Tulad ng long distance relationship. Yung panliligaw noon, nasa formal. Baga yung lalaki, nagpapaalam sa magulang. Tapos ngayon, sa panahon ngayon, wala na kung saan-saan na sila nakikita ng babae. Yung panliligaw noon, kailangan pinupuntahan sa bahay. Kailangan magpakita sa mga magulang. At hindi ka agad sinasagot yung nanliligaw. Kailangan kikilalanin muna ng gusto bago ito sinasagot. Sa panahon ngayon, mabilisan na. Minsan nga may iba dyan, kapag ka nililigawan, oras lang, o yung iba nga sa text lang, magkita lang sa labas, sila na agad. Ang panliligaw nung noon, pupunta ka sa bahay ng babae, magpapaalam ka sa magulang para ikaw ay lumigaw sa kanyang anak. Pagkatapos, hindi ka pwedeng maghahawak-hawak ng kamay. Kaya kailangan pa nag-usap kayo, malayo ang agwat mo. Once na makakita ka ng magulang ng babae na hinahawakan mo ang kamay ng anak niya, hindi na siya papayag na hindi mo pakasalan ng anak. Ay sa ngayon, text lang, sa daan lang, nililigawan, walang hindi nagre-respeto sa magulang. Noon, bago ka manliligaw, ipakilala mo yung lalaki sa mga magulang mo na siya ay gustong lumigaw sa'yo. Ngayon, wala na. Hi, hello, Tix. Tayo na, immune na tayo. Malaki ang pagkakaiba nung unang panahon at sa ngayon. Ang masasabi ko sa pamamaraan ng panliligaw noon, ang mga babae ay sinusuyo ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapasyal
sa bahay at para makilala ng mga magulang at tumutulong sa mga gawaing bahay gaya ng pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Sa panahon naman ngayon, kukunin lang ang cell number mo, iti-text ang babae, ipapasyal, o kakain sa labas. Padrino pa, di ba, hanggat maaari may mga padrino pa na halibilo yung manliligaw doon sa pamilya ng babae. Nagtatrabaho, ngayon wala na, text lang. O, ayos na, malaman na lang ng magulang, doon na pala sa kabilang isla yung kanilang anak. Kumbaga doon yung respeto nawawala. Mas maganda pa rin yung unang panahon. Pag merong mamamasyal, halimbawa, sasabihin, Nay, mamamasyal daw si ganito, si Juan. Naka-schedule ka agad. So, ang gagawin ng babae para maganda yung magiging kahinatnan ng pag-akyat ng lalaki, magtatrabaho na yan ang dalaga para lang maging mabango yung manliligaw niya. Ganun. At saka yung lalaki naman talaga makikisuyot talaga siya. So, kumbaga, ang respeto nandoon. Pero ngayon, text lang, wala na. Alaman na lang, may problema na. Hindi pa naman agad-agad nagsasabi sa magulang. So, yun lang. Para sa akin, mas okay pa rin nung unang panahon. Alam mong nagbago sa kabaitan ng naipapakita ng mga Palawenyo. Dahil noon pa lamang ay talagang mababait na ang mga tao dito. Ang tanging pinagkaiba lang, syempre ay ang doon, papasok ang iba't ibang uri ng klase ng tao. So doon na pumapasok yung mga klase ng tao na masasama, pero at the same time, para po sa akin, madami pa rin mga taong mabuti dito sa Puerto Princesa. Ngayon, sa pakikipagsalamuha, hindi na katulad ng dati na tao talaga yung lumalapit or tao nga. Ginagamitan na ngayon ng mga social medias, ng mga phone, at kung ano-ano pa. Tapos ngayon sa pakikipagsalamuha sa bata hanggang sa matanda, hindi na halos ginagamit yung o at opo. Nawawala na ng galang at respeto. Pakikitungo ng tao, nag-maintain pa rin naman, pero hindi na siya ganun ka-consistent katulad ng dati. About dun sa pakikitungo ng mga tao ngayon kumpara dati ay ibang-iba. Halimbawa na lang, dun sa pakikipag-usap sa pampublikong lugar, yung mga matatanda na hindi sila nahihiyang magbigay o magsalita sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang paligid kumpara dun sa mga taong nabubuhay ngayon na sa mga kabataan na halos di makapagsalita o nahihiyang magsalita kasi marami silang iniisip na magiging tingin ng tao sa kanila at marahil siguro na di na sila sanay na may makipag-interact sa ibang tao sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap. Sa aking pananaw, nag-iba ang pakikitungo ng tao ngayon kaysa noon dahil sa teknolohiya. Binago nito ang ating pananaw sa buhay. Ito ang nagpadali ng ating buhay. Tao noon, magagalang, kahit saan kayo makita, lalo na sa mga nakatatanda, ay sila nag-bless. Sa ngayon, kahit na pagdating sa bahay, hindi man nila nag-bless. Hindi na sila gumagamit ng mga salita natin na opo at opo. At opo. Sa ngayon, wala na sila mga respeto. Walang respeto sa magulang, wala na rin respeto sa mga tao na tanda sa kanila. Noong panahon noon, iba ang pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Siguro dahil sa limitang populasyon, karamihan ay magkakakilala na. Kaya kapag halimbawa naglalakad ka dyan sa daan, karamihan yan ay kakilala mo. So, ang tendency nun, babatiin mo. Iba sa panahon ngayon, dahil siguro marami na ang layo at malaki na rin ang populasyon natin. So, kapag ka naglalakad ka, hindi mo nakakilala yung karamihan na nakakasalubong mo. Noong panahon noon,
Kapag halimbawa, merong kaarawan sa inyong bahay, halos lahat ng kapitbahay mo, kakilala mo. Lahat yun, iimbitahan mo. Hindi katulad ngayon, may mga oras na kapitbahay mo na mismo ay hindi mo pa kilala. Noong unang panahon, kahit hindi kayo magkakamag-anak, para kayong magkakapatid, bigayan. Yung bayanihan ba, tulong-tulong. Pag ang problema ng isa, halimbawa ang isang kapitbahay, walang masaing, walang makain, ikaw mayroon, pwede inaalok mo yan, ipinaghahati-hati mo. Kahit saging na lang na nilaga, paghahatian ninyo kasi ang magkakapitbahay noon, ang turingan nila para silang magkakapatid, magpapamilya. Sa panahon ngayon, hindi. Payabangan. Pag ikaw mayroon at yung kapitbahay mo wala, sorry na lang. Titingin-tingin ka lang. Iba ang pagkakaiba noon. Noon, ang magkakapitbahay, pag halimbawa, gagata lang ng langka, pagkain, hati-hati yan. Lahat na kapitbahay, para may unti-unti lahat nakakatikim yan. Sa ngayon, iba ang pagkakaiba talaga. Malaki ang pagkakaiba ng unang panahon at sa ngayon. Sa ngayon, pag ikaw ay hirap, lalo kang hihirap. Iba ang tingin ng mayaman sa mahirap. Noon, pantay-pantay ang magkakapitbahay, parang isang pamilya. Ang opinyon ko at obserbasyon sa paraan ng pakikitungo ng mga tao noong unang panahon. Magalang, matulungin at palapansin sa kapwa. Sa panahon naman ngayon, halos hindi ka na mapansin kung hindi mo nakilala ang mga taong kaharap mo, mahirap na silang malapitan. Mas maganda pa rin nung unang panahon kasi nagdadamayan, nagkakaisa. Kung ano ang problema, nagkakaayos. Di katulad ngayon, isip ka mag-anak, sorry, bahala ka sa buhay mo. Mas maganda pa rin nung unang panahon, damayan. Damayan, tapos respeto. Merong tawag doon, anuhan ng ideas, gano'n. Hindi katulad ngayon, walang pakialaman. Isihuda, ano mo, ngayon parang lamangan eh. Dahil nga sa hirap ng buhay, wala akong pakialam sila na sa padating sa gipit na, alam ba, may sakit. Hindi mo na basta-bastang, hindi na basta-bastang nakakaano. Samantalang noon, talaga kahit anong layo pa ng barangay o anong isla may nakakarating kung may problema. Nakakarating sa hindi na uulan at nagkakausap-usap. Pagdating naman sa opinyong pang-pamilya, para sa akin, tunay ngang malaki na ang nagbago. Marahil marami na akong kilalang broken families o madami na akong kilalang mga taong ganon o mga pamilyang nasira na. Hindi tulad dati na maayos at tahimik pa ang pamumuhay ng mga pamilya. Sa dami ng tao sa aming lugar, marami na nga ang posibleng nangyari mabubuti at masasama. Ngayon, maganda man o hindi, pero marami pa rin ang pamilya na nagmamahala ng totoo. Pero, syempre, hindi maiiwasan na sa dami ng tao, marami ng pamilya ang posibleng masira. Ngayon, hindi na masyado nagkakasalamuha dahil na uso na ngayon yung mga gadgets, tapos internet. Kaya usually, yung mga bata na addict sa mga internet. Kaya hindi na ngayon nakakapag kwento sa magulang, nakikipagsalamuha sa ibang tao. Kasi sa relasyon ng pamilya, masabi ko na ang mga napapansin ko kasi yung ibang pamilya, hindi na nagkakaroon ng oras para sa mga anak nila kasi na rin, kailangan sa magtrabaho, kailangan lumayo, mag-abroad. Yung ibang pamilya naman, hindi naman ganun, ibang pamilya na maintain nila yung time nila sa anak nila, sa pamilya nila, sa nanay nila, sa asawa nila, ganun. Sa pamilya ngayon, ay tingin ko walang masyadong interaction or time na binibigay ang mga magulang doon sa kanilang mga anak dahil nga pareha silang nagtatrabaho upang matustusan ng mga pangangailangan ng kanilang anak dahil sa hirap ng buhay ngayon. Kumpara noon sa mga pamilya na halos kahit ang tatay lang ang magtrabaho may pangtustos na sa pag-aaral ng mga anak at may pagkain na sila sa araw-araw. Kaya mas masaya ang pamilya noon kasi may time sila at nagkakaroon sila ng bonding time para
mapag-usapan ng mga bagay-bagay at mga suliranin para sa pamilya ay na susolusyonan nila. Tingin ko, Yun lang. ang pamilya noon, kahit walang pera, masaya. Nabubuhay ng walang pera, ng walang may pagkain lang sa araw-araw, makakain lang ng 3 beses sa isang araw, okay na. Sa ngayon, ang pamilya nag-aaway-away dahil sa pera. Pag walang pera, anong mangyayari? Nag-aaway ang nanay at tatay, sila maghihiwalay. Tapos yun, nagiging broken family. Kaya, mas maganda ang pamumuhay ngayon kaysa ngayon. Isa ngayon. Ang pamilya pala. Audio Jungle. Sa relasyon ng mga sa pamilya noon, kumbaga, noon may ano pa talaga yung mga, walang mga kabilang bahay. Kumbaga talagang, sila masilog sila sa nila. Kaya yung mga relasyon nila sa mga anak nila, maayos. Sa ngayon naman, wala. Kumbaga parang pinabaliwala lang nila yung mga anak nila na yung ibang magulang lang. Malaki ang pinakaiba nung kung ikukumpara natin yung pamilya noon sa pamilya ngayon. Halimbawa na lang, tulad na lang sa politiko. Sabihin na natin na nung panahon noon, buo nga ang pamilya. Pero noon, kung sino yung sinusuportahan ng pinaka-head of the family, yun ay sinusunod ng lahat ng miyembro ng pamilya. Sa panahon ngayon, kahit sabihin natin buo pa rin, nandun pa rin yung pagkabuo ng isang pamilya, pero na-implement natin ngayon yung freedom of choice na sinasabi. Hindi porket yun ang gusto ng head of the family, it follows doon sa members of the family. Ngayon, binibigyan na ng karapatan ang bawat miyembro ng pamilya na iboto ang talagang gusto nila. Ang obserbasyon ko, ang pamilya noon, pag ikaw ay panganay, ikaw ang parang padre di pamilya, ikaw ang katuwang ng tatay at nanay sa mga kapatid, sa pag-aalaga, sa paglinis ng bahay, pagluluto, ikaw ang manguna. Sa ngayon, iba, may favoritism na ang mga magulang kung sino ang pinaka bunso, walang trabaho. Iba sa ngayon kaysa sa noon. Noon ay lahat kayo tulong-tulong pag nag-ani ng palay sa basakan o sa kaingin na tinatawag, lahat kayo sama-sama. Sa ngayon, ang pamilya sa ngayon, kung sino ang may perang anak, parang yun ang paborito ng mga magulang. Ang wala, parang useless, wala lang. Ang obserbasyon ko sa relasyon ng pamilya ngayon, may ilang pamilya na medyo hindi masyadong nabibigyan pansin, lalo na ang mga anak, dahil nakafocus sila sa kanilang trabaho o negosyo. Kaya ang mga anak nila ay medyo naliligaw ng landas, hindi na gagayad ng husto. Nung panahon noon, kahit mahirap lang ang mga tao, kahit konti ang ulam, pagtsatsagaan para mabuo lang ang pamilya, kahit konti ang kinikita, basta para sa pamilya Ang nila. obserbasyon ko ngayon, wala, malayo pa rin talaga, mas maganda pa rin talaga nung unang panahon, banding talaga ang pamilya. Ngayon, wala. Kanya-kanya na. Nalalaman mo na lang na may problema ang isang anak sa ibang tao sa barkada. Hindi katulad, dahil nga noon istrikto ang mga magulang, pero kung para sa akin, mas maganda pa rin yung unang panahon dahil magkaanuhan man, nagkakapatawaran. Ngayon, hindi talaga. Malalaman na lang ang problema sa ibang bahay na. Pero at least, meron ding ibang kagandahan kasi pag maraming natatakbuhan katulad teacher, ganon, yung mga nasa simbahan, nakakaano. Pero mas maganda, kumpara sa akin, mas maganda pa rin talaga nung unang panahon kesa ngayon. Audio Jungle.